So hello Sir Haji, no, ito na yung unit mo, working na to. So nakaset na yung SCC natin, pati yung LBD, nakaset na yan, wala na tayong gagawin. Ang gagawin nyo na lang ay install nyo yung solar panel nyo at saka yung battery. So ito, breaker ng battery, breaker ng solar panel, positive to negative, red is positive, black is negative. So sa ngayon, naka lead acid siya sa battery, no, nakaset. Kung live po ang gagamitin mo, so patayin mo muna yung unit, okay, solar panel, then yung battery. Okay. So, kunwari dumating na sa yung unit, in-install mo na yung solar panel, then yung battery. Okay? So, ang uunahin mong buhayin ay yung breaker ng battery para mag-initialize siya, no? Ayan. Okay? So, umaandar na yung electric pa natin dahil umandar na rin yung inverter natin, no? Pero may turn off, turn on yan, no? Ayan. So, off, then on. Ayan. Okay. So, wala pa yung panel natin, no? Dahil kailangan mo munang i-on din yung solar panel. Kung baligtad ang lagay mo, hindi lalabas yung solar panel. Okay? So, kung lead acid, okay na, wala ka nang gagalawin. Kung LiPo4 ang gagamitin mong battery, kailangan mo pumunta sa menu, B1, taka sa B1, then long press mo to, ayan, antayin mo mag-blink, then pindutin mo to, B2 is lithium, B3 is LiPo4. So sa ngayon ay lead acid ang gamit natin, so B1 lang. Okay, so yan, tayin mo lang, ayun na yung setting yan. Okay, so kapag nagkamali ka naman sa setting ng battery, hindi lang maglalabas yung solar panel or hindi mag-charge. Sa ngayon nakatama yung set natin, B1 para sa lead acid. Power natin yung solar panel, so lumabas na yung solar panel natin tsaka yung blinking na arrow. So meaning yan ay nag-harvest na siya ng kuryente mula sa araw. So ito yung solar panel ko na ginagamit, 160 watts. Pwedeng mababa dyan, walang problema, wag lang tataas. Pwedeng 200 basta make sure na 12 volts yung system nya. Pero 160 pababa, puro 12 volts lang ang system no. Dahil 12 volt system ang system natin dito sa aparato natin. Okay? Dahil 12 volts ang inverter natin, output is 220 volts. Yan, dito pwede ka mag-extension basta hanggang 100 watts lang ang load mo. Dahil mangyayari kung isang battery lang pwede rito na 100 AH hanggang 200 pwede, no? Dahil nasasagad yung battery mo, bad drop agad ang voltage kapag masyado malakas ang load mo. Okay? Then magka-cut off to. Dahil may cut off nito is 12 volts, pag bumaba pa ron, ang mangyayari, papatayin niya yung system niya para maiwasang masira yung battery mo. Then i-charge niya muna uli 13.5 yung cut in o yung reconnect nito. Okay. So padala ko sa iyo ngayon to, Sir Haji, no? So salamat sa pagtitiwala, God bless.